Igan, tinatayang 300 police personnel ang idineploy ng Malay LGU sa isla ng Boracay sa pagpapasigurong maging ligtas ang pagdaraos ng undas ngayong taon. Solo travel at first time magbakasyon sa Boracay si Greg mula pa sa Cavite. Nag-book out like 3 weeks ago kasi yun din yung parang next na goal destination ko. Or one of the bucket list po. Pinili naman ng pamilyang ito mula sa Batangas na rito mag-holiday sa isla. Mag-island hopping po kung magandang panahon. Pero sa tingin ko naman wala akong hangin. Sa datos ng Malay Tourism Office, umabot na sa mahigit 134,000 ang tourist arrival sa Boracay mula October 1 hanggang 29. Inaasahang dadami pa ito ngayong araw, November 1. Bawat taon, patok ang outdoor activity sa isla. Pero dahil sa masamang panahon, sinuspende ng LGU ang pagsasagawa ng mga ito. Samantala, ilang residente naman ang bumisita sa sementeryo upang maglinis at magpintura ng mga puntod ng kanilang namayapang mga kaanak. Tulad na lang dito sa Manok-Manok Public Cemetery sa Sitio Tulubhan. Mayroon din kaming pagkain na kaunting dala para may halad sa kanya. Napinturahan namin para maganda yung tingnan. Siyempre, puntahan natin para masaya rin sila sa kabilang buhay. Nakahanda naman ang Malay LGU sa inaasahang pagdagsa ng mga turista. Layunin nito ang zero incident sa Undas 2024. Mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo at pagdala ng nakalalasing na inumin sa loob ng sementeryo. Pinaalalahanan rin ang mga bibisita sa sementeryo na panatilihin ang kalinisan sa paligid. Meron tayong task force na palaging nag-abantay dyan. Not only the PNP but other enforcers na kasali dyan. May Red Cross, MDRIMO, MHO. Igan, naaliw ang mga turista sa iba't ibang Halloween activities kagabi dito sa isla. Isa na rito ang Festival of the Dead kung saan nagsuot ng mga nakakatakot na costumes ang mga kalahok. Yan muna ang latest mula dito sa isla ng Boracay. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV.